Nagpapatuloy ang kwento kay Allen na napasabi na hindi niya inaakalang ganun pala ang pagkasuklam ng ikatlong prinsipe sa unang prinsipe. At bukod pa dun hindi pa siya pinalaya sa kulungan kundi pinapunta pa siya sa lalagyan ng mga armas ng palasyo. At balik sa nakaraan noong pinalabas na si Allen ng hangal sabay tinuro dito ang papuntang armory at dalhan niya daw ng magandang pagbati ang unang prinsipe. Balik sa kasalukuyan napatanong na si Allen sa kanyang sarili na nakalaya na siya pero saan siya pupunta ngayon dahil walang kahit isa ang tutulong sa kanya sa loob ng palasyo bukod kay Harmon at Charlotte pero wala sila dito. At higit sa lahat sigurado na siyang alam na ng mga vampira na nalaman na niya ang tinatago nila kaya napag-isipan ni Allen na kailangan na niyang gumamit ng kapangyarihan. Ang unang prinsipe na may kakayahang pasunurin ang isang hukbo ng mga Holy Knights at nagagamit niya ito ng libre. Kaya kailangan niya munang hiramin ang taong may kakayahan at handang pasunurin ang lahat at si Allen naman ay gagawa ng sarili niyang paglinis sabay ginamit ang skill niya. Kasabay nun lumabas ang mga undead na summon ni Allen at tinawag itong Dead Spirit Soldier at sinabihan pa niya ito na sila lamang ang makakatulong sa kanya para buksan ang pinto. Subalit sinabihan ito ni Allen na bago ang kanilang pagsugod kailangan muna nitong takpan ang kanilang mga muka at magsuot ng baluti. Kaya nagbihis na ang mga summon ni Allen at may isa pang nag-flex sa kanyang suot. Pero si Allen ay inaalala ang kanyang mga nagawa at napasabi na sa una plano niyang gagalaw ng tahimik pero ang mga kumag na vampira na iyon ay pilit na hinamon siya. Ngunit ang unang prinsipe ay hindi man lang nakaintindi sa kanyang pinapahayag at habang si Allen ay inaalala iyon natapos naman ang kanyang mga summon sa pagsuot ng kalasag at naghanda sa utos ni Allen. Kaya agad nang hinawakan ang pinto ni Allen. Sabay binuksan ito at sinabi sa kanyang mga summon na ang gagawin nila sa ngayon ay pumunta sa silid ng unang prinsipe. At sa pasilyo naman patungo sa silid ng unang prinsipe ay nagulat ang mga Holy Knights at mga katulong dahil ano ba daw ang nangyari sa mga Holy Knights na ito. Pero si Allen naman ay inutos na kailangan nilang gumawa ng mukbang drama na isang Korean na genre na mahirap maintindihan kung wala kang common sense. Pero ang mga Holy Knights naman ay napasigaw na naglunsad ng pagre-rebel ang ikapitong prinsipe. Kaya sumugod na ang mga summon ni Allen at mariin niyang sinabi na wag itong papatay ng kahit sino sa loob ng silid at bigyan lamang siya ng daan patungo sa silid. Ang mga tunay na Holy Knights naman ay nagtawag ng mga iba pang kasapi nila para labanan ang mga summon ni Allen. Dahil papunta ito sa silid ng unang prinsipe at kasunod nun nagsalpukan na ang mga espada ng Holy Knights at ng mga summon ni Allen. At makikita sa buong paligid ang labanan ng dalawang panig pero nagulat naman ang Holy Knight sa boses ng undead summon ni Allen. Pero habang iyon ay magaganap na pangiti naman si Allen at pinuri ang kanyang mga summon. Kaya nakita naman ito ng mga Holy Knights na patungo sa silid. Agad namang binuksan ni Allen ang silid at habang nasa kalagitnaan ng pagpapagaling nagulat ang mga healer sa pagpasok niya. Kaya agad na inutos ni Allen na harangan ang pintuan pero sumigaw ang healer na nasa kalagitnaan pa sila ng pagpapagaling sa unang prinsipe. Agad naman na pinalabas ng mga summon ni Allen ang mga healer at nagmamakaawa pa ito na wag itong gawin sa kanila ni Allen. Pero si Allen naman ay hindi nakinig at agad din na isinara ang pinto. At tahimik na pinakinggan ang sigaw ng mga healer sa labas hanggang sa mava ito. Kaya tinanong na ni Luan ang kanyang kapatid na ano ba daw ang ginagawa nito. Nilingan naman ito ni Allen at sinabing, wala din naman siyang planong gawin ang bagay na ito kung hinayaan lang siya nito noon. Kaya sinabi ni Allen na dahil kay Luan ang pagtugis nila sa vampira ay naantala sumagot naman ng patano bang si Luan na ang ibig sabihin ba ni Allen ay ang patungkol kay Count Palmer. At sa mga narinig nagtaka naman si Allen dito pero pinaliwanag naman ni Luan na nalaman niya lang ito dahil sa mga ginagawa ni Allen. Ngunit ayon kay Luan si Allen ay mali dahil nakumpirma na iyon ng mga pari at lumabas na hindi vampira ang Count kaya natanong na ni Allen na sigurado ba silang maigi itong nasuri dahil ang mga bastardong iyon ay magbalat ng katulad ng isang tao. Labis naman na nagulat si Luan sa katotohanan na kanyang nalaman at pinaliwanag pa ni Allen na malabong malaman ang pagkakaiba kung hindi nila sasabuyan ng holy water ang bungo nito. Kaya tinanong na niya si Luan na sa tingin ba daw nito malaman ng mga ordinaryong pari ang mga vampira at sinabi pa ni Allen na samantalang sila ay naging comfortably sa palasyo hindi nila alam na parang bahal na pala ang dami ng mga hangal na yon. Sinabi naman ni Luan kay Allen na bakit hindi niya siya sinabihan na vampira pala ang hangal na iyon sumagot naman si Allen na maniniwala ba daw ito kung sasabihin niya.
Tumayo naman si Luan sa kanyang kinahihigaan at sinabing kung pinakita lang daw ni Allen ang kanyang tunay na pagkatao sa una pa lang. At kung magsasabi lang siya ng totoo maniniwala pa sila dito at sa mga narinig hindi naman kumbinsido si Allen dito. Lumiwamag naman ang kamay ni Allen at sabay sabi niya na kung gusto niyang magsasabi siya ng totoo ay hindi na niya gusto ang masali sa kaguluhan ng pamilyang ito at sa mga hangal na vampira. Kasunod nun nilabas ni Allen ang bungo ni Amon at sinabing mukhang huli na ang lahat dahil nasali na siya sa kaguluhan. Nagtaka naman si Luan sa kilos ni Allen at sinabi ni Allen na sa ngayon ito lang muna ang gagawin niya. Kaya inatake niya si Luan at sinabihang bayaran nito ang pagpupursage niya. Gamit ang buhay nito at sa ginawa ni Allen hindi na lang nakagalaw si Luan at hinayaan na lang na mapunta sa kanya ang atake. Lipat sa labas ng silid galit na sinabi ni Rafael na anong kaguluhan ito at sumagot naman ang Holy Knight na ang ikapitong prinsipe ay nagdala ng hukbo sa silid ng unang prinsipe. Nadabi naman ni Rafael na kakaupo lang niya sa kanyang upuan at hindi nila magawang pigilan ito mga kaawa-awang mga bastardo. Kaya inatake niya ang isang summon ni Allen ang malakas. At natanggal niya ang helmet nito at laking gulat ng matanda sa kanyang nakita. At napaisip siya na ito ba ay isang patay na katawan. Kaya laking tanong niya sa kanyang sarili na ang hukbo ba na dinala ng ikapitong prinsipe ay mga patay na katawan at nagawa ba daw nitong lokohin sila sa pagiging necromancer nito. Ngunit habang tinignan ito ni Rafael may napansin siya dito. Ang napansin niya ay ang purong holy power nito ay magkatulad sa holy power ng isang holy knights. Kaya napapaisip na si Rafael na ang nilalang na sumalungat sa batas ng mundo at kahit ang magic ay imposible ito kaya laking tanong sa kanyang isipan na kung anong kababalaghan ba ang ginawa ng ikapitong prinsipe. Pero inutusan niya ang mga Holy Knights na kontrolin ang hallway at sisiguraduhin na walang kahit isa sa mga sundalo ni Allen ang makakalabas. Kaya napaisip si Rafael na kailangan niya munang iligtas si Luan bago ihayag ang mga sundalo. Kasunod nun inaatake na ng matanda ang natitirang summon ni Allen. At wala itong nagawa sa atake ng matanda. Sa isip-isip pa ng matanda na kailangan din niyang malaman ang tunay na nagkokontrol ng mga ito pero sa likod ng pintuan biglang lumiwamag ng malakas. At kasunod nun biglang kumilos ng kakaiba ang mga summon na ipinagtaka naman ng matanda. Kaya napatanong na lang siya na, anong nangyayari? Ang mga summon ay biglang gumalaw ng kakaiba at napatanong naman ang matanda dito na kung ano ba ang ibig sabihin nito. Kaya agad na binuksan ni Rafael ang pintuan sa silid ni Luan. At sa kanyang nakita labis ang kanyang pagkagulat dito. Dahil sa naabutan niya ay nakita niyang sinaksak ni Allen si Luan sa dibdib gamit ang pala nito. Si Allen naman ay sinabing nakabayad na si Luan sa pamamagitan nito. Kaya ngayon mabuhay itong muli. Si Luan naman ay malalim na nag-iisip patungkol sa mga kakaibang bagay galing sa hangal na count dahil ito ay nag-uulat lamang sa mga masamang pag-ugali ni Allen habang siya ay may sakit. Sabi pa nito na si Allen ay palaging nagsasabing siya daw ay anak ng mabababang klase ng tao at ininsulto pa daw nito ang kanilang ina. At nung ito ay lumapit sa kanya patungkol sa mga nangyari sa banquet hall ngunit ang rason kung bakit hindi niya ito pinagdudahan ay dahil kasama na niya ito nung bata pa siya at siya lang din ang mag-isang naglilingkod kahit patay na ang kanilang ina. Sa lahat ng iyon hindi niya alam na isa pala itong vampira. Kaya napapasabi na lang si Luan sa kanyang sarili na naging tanga siya. Kaya naintindihan niya na may balak si Allen na patayin siya. Balik ang pangyayari sa realidad habang nakatusok ang pala ni Allen sa dibdib ni Luan. Lumabas naman ang kaluluwa nito na pahiwatig na patay na talaga si Luan. Ngunit sa hindi inaasahan biglang hinawakan ni Allen ang kaluluwa nito. At nakikiusap pero ang kaluluwa ni Luan ay nagtaka sa paghawak ni Allen. Habang hawak ang pala sinabi ni Allen na siya ang Legion. At ang successor ni Gaia kasabay nun lumabas ang malakas na holy power ni Allen. At ang kaluluwa ni Luan ay labis na nagulat dito. Kasunod nun napunta ito pabalik sa katawan ni Luan at bahagya siyang napangiwi. Sabay na milipit sa kanyang higaan habang may maraming dugo sa gilid nito. Ang lahat ng pangyayaring iyon ay nasaksihan ni Rafael at ng dalawang Holy Knights at si Allen naman ay labis na hinihingal sa kanyang ginagawa. Balik kay Luan na unti-unting natanggal ang benda sa katawan at napasabing ang kanyang katawan ay hindi na sumasakit at mas madali nang huminga ngayon. Sa mga narinig na pangiti naman si Allen dahil sa matagumpay ang kanyang ginagawa.
Kaya tinanong na niya si Luan na ano ang pakiramdam ng mabuhay muli, hindi naman ito sinagot ni Luan at sinabi lang na pati ang kanyang balat ay bumalik na. Dagdag pa niya na pati ang kanyang mga buto ay maayos na din at higit sa lahat ang sumpa na nagpapahirap sa kanya sa lahat ng oras ay nawala na. Kaya agad na tumayo si Luan ng hubot-hubad at napapasabing ito ay isang himala. At si Allen naman ay napapapikit na lang sa harapan dahil hindi niya miss at mura ang nakita. Lipat ang tagpo sa isang alaala na sinabi ni Allen na gumamit siya ng maraming holy power para lang buhayin muli si Luan. At ibibigay niya ang karagdagang impormasyon mamaya, kaya hanapin muna nito si Luan at makikita naman si Luan na nagbihis na at papalabas ng silid. Balik nung nasa loob pa sila ng silid, sinabi ni Allen na gusto niyang si Luan ang magpapatuloy ng kanyang nasimulan dahil sa totoo nito madali lang yun para kay Luan ang gawain, pero si Luan naman ay nagtanong kung ano ang ipapagawa ni Allen. Sa kasalukuyan napangiti na lang si Luan dahil sa cute na bastardo niyang kapatid at sa isip niya na siya na muna ang gagawa sa gusto nito. Sa pagkakataong ito ay hindi niya hahayaan na magkamali siya at makikita naman si Harmon at Charlotte sa harap ng isang malaking pinto na mukhang may kailangan sa loob, pero sinabi naman ng kabalyero na hindi daw sila maaaring pumasok. Pinaliwanag naman ni Harmon sa kabalyero ang kanyang kailangan sa marking, ngunit sa likod ni Harmon ay may isang kamay ang humawak sa kanyang balikat. Sinabi ng tauhan sa likod na ang kaibigang ito ay nakikinig lang sa kanya, kaya nagtaka na si Harmon sa taong nasa likod niya, kaya napatanong na lang siya kung sino ito. Subalit agad niya namang napagtanto kung sino ang taong ito, kaya labis na lang ang gulat sa kanyang muka. At ito pala si Luan, ang unang prinsipe. Kaya napayuko na lang ang kabalyero at si Harmon ay napatanong na paano nawala ang sumpa nito sa katawan, ngunit ang sagot naman ni Luan ay mamaya na lang daw niya sasabihin ang mga detalye at ibigay na lang nito ang listahan. Pero kinumpirma naman ni Harmon ang patungkol sa listahan, kaya sinabi naman ni Luan na si Allen ang personal na humingi sa kanya ng tulong, wag itong mag-alala. Dagdag pa ni Luan na ang himalang nangyayari sa kanyang katawan ay ang ebidensya, kaya napatahimik na lang sina Harmon at Charlotte at nagkatitigan. Agad naman na binigay ni Harmon ang listahan at sa pagkakita pa lang ni Luan dito ay nagulat siya sa daming mga hangal sa listahan. Sabi ni Harmon na may mga vampira pa na nanggaling sa ibang bansa, at sabi pa ni Harmon na ang kanyang awtoridad ay hindi nakaabot ng malayo at ang magagawa lang niya ay i-restrain sila. Pagkatapos sasabihin ni Harmon ang lahat ng iyon, humingi naman siya ng tawad kay Luan, pero si Luan naman ay nagsasabing hindi na ito dapat pang gawin ni Harmon dahil ginawa niya lang ang mararapat. At nagpasalamat pa si Luan dito dahil ang malaking pagtutugis ay magiging madali na. Dagdag pa niya na matagal-tagal na rin nung huli niyang nagamit ang kanyang kapangyarihan at kasunod may mga sandata na katulad ng dala-dala ni kamatayan. Lumabas naman sa likod ni Luan ang mga armadong mga sundalo na may pulang balabal at nagsalita ito, sumusunod lamang sila sa utos ng unang prinsipe na si Luana Falls. Ang mga sundalo pa lang ito ay tinatawag na Order of the Crimson Cross. Ang Crimson Cross, sa pagkaalala ni Harmon dito, ay sila ang mga sundalong sinanay sa pagdetect ng mga katiwalian. At tanging ang unang prinsipe lamang ang makakapag-utos sa kanila, at dito lang din sila sumusunod, higit pa doon sila rin ay nabibilang sa mga top 5 na mga hukbo sa buong kaharian. Hinarap na ni Luan ang kanyang hukbo at nagpasalamat siya na dumating agad ito sa kunting tawag lang, at mukhang handa na daw ang mga ito dahil matagal-tagal na silang hindi nakapaglipol. Pinakita naman ni Luan ang listahan ng mga vampira at sinabing ito ang mga pangalan ng mga hangal na dinungisan ang kaharian at USA dito ang pumatay sa kanyang ina. Dinagdag pa ni Luan na buksan nila ang dibdib nito at kunin ang mga ulo para suriin. Pagkatapos nun buksan nila ang bungo ng mga ito at suriin kung may daloy ba ng mahika sa utak nito. Higit sa lahat, pahirapan nila ang mga ito at ipakita sa mga ito na kung gaano kasakit ang pagkawala ng peke nilang buhay. Sabay sabi na ito ay isang pagtutugis ng mga vampira. Kasunod ng mga sinasabi ni Luan, lumipat ang tagpo sa isang silid na may biglang tumilapon sa loob nito. Ang mga tao sa loob ay nagulat at napapasabing sino ang may malakas na loob na atakehin ang kabalyero ng maharlikang pamilya. Dagdag pa ng isang tao na sa tingin daw ng mga ito ay mapapatawad nila ang may gawas nito, pero hindi pa siya tapos sa kanyang salita agad na siyang pinugutan ng ulo. Pagkatapos nun agad na kinuha ng mga Crimson Cross ang ulo ng naputol na ulo. Habang pinagmasdan ito, napansin niya na may daloy ng mahika sa ilalim ng balat nito.
Kaya agad niyang sinabihan ng kanyang kasamahan na kumpirmadong ang nasa listahan ay mga vampira. Narinig naman ito ng mga tao sa loob ng silid kaya nagulat sila. Pero hindi sila tao dahil inutos ng pinuno na patayin ang lahat ng nasa loob. Nagmamakaawa naman ang hangal pero walang pakialam ang Crimson Cross dito. Nagpapatuloy ang kaguluhan sa loob at sinabi pa ng mga hangal na sila ay tunay na tao pero may nagsasabi na paano nila nalaman ang kanilang pagkatao. Habang nasa labas sina Harmon, Charlotte at Luan, pumunta naman ang iba pang Crimson Cross sa labas at sinabing patayin din ang nasa labas na ng palasyo. Kaya si Harmon ay napapasabi na lang sa kanyang isipan na wala silang pakialam sa lahat maliban sa pagpatay ng nasa listahan. Lumapit naman si Harmon kay Luan at sinabi na si Count Pomor ay hindi nila makita kaya hanapin nila ito. Sumagot naman si Luan na wag itong mag-alala patungkol sa hangal na iyon. Ngumiti naman na dinagdag ni Luan na pinatawag ito sa lugar na mas delikado pa dito. Habang makikita ang maraming bangkay ng vampira sa sahig at sinabi pa ni Luan na sigurado siyang may nakita na silang mali sa kanya. Lipat sa hangal na Count na tinanong kung bakit hindi ito sumagot sa kanya. Ito pala ang Holy Emperor na pinasagot si Count Pomor sa kanyang tanong. At mahigpit ang kapit ng Holy Emperor sa kanyang upuan, at inulit ang tanong na ito ba isang vampira.